Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ang inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Dati Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniya ay lumilikha lang na matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Hayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko. Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of... Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangang makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga. Kasi we answer more to the Filipino people. So paano natin kung wala ng ebidensya? Pero ang Vice Presidente ay giniit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na anya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais na magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto, sabi ni Duterte walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga
departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pangkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Pero ang Malacanang, tahimik naman sa isyu. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo.